Hindi ko alam ano magiging reaksyon ko sa mga nangyayari ngayon dahil di ko naman inaasahan to. Wala naman akong kilalang kaaway ni Grandma dito. I am innocent. Hey, pakawalan mo kami? Sigaw ko naman dahil pareho kaming nakataling ni Jennifer sa isang upuan na so very dirty naman. Hindi ba nila nilinisan man lang bago kami paupuin dito? Ano bang kailangan niyo sa amin? OMG, we're just freaking maids. Ano makukuha niyo sa amin? Are you out of your mind? Ines na wika ni Jennifer habang nagwawala siya. Ano ba? Manahimik kayong iingay nyo ah. Ines na wika ng kasama ng kalmo na dumukot sa amin. You don't have the right to shut our mouth up dahil kayong nagdala sa amin dito. Hindi nyo nga kami kilala mga bobo, sambit ko naman sa kanila. Busalan mo nga silang iingay eh. Mamaya mo na sila pagsalitain kapag nandyan na si ma'am. Wika naman niya. Nagtaka ako kung sino bang ma'am ang tinutukoy nila. I don't know what happened. Ayaw ng utak kong iproseso lahat ng nangyayari ngayon. Hindi ko alam ano bang nangyayari ngayon. Sambit naman ni Jennifer habang nagpupumiglas. Manahimik ka dyan. Sigaw sa kanya ng lalaking pandak. Binigyan ko siya na nakamamatay na tingin. Biglang uminit ang ulo ko at inubos ko ang lakas ko dahilan upang makawala ako. Maluwag na kasi ang pagkakatali nila sa akin kaya nawala naman kaagad ako. Sumugod agad ako at walang awa silang pinagsusuntok at sinisipa isa-isa. Hinawakan ko ang ulo ng kalbong lalaki na ito at iniangat siya sa itaas. Bigla ko na lang nakalimutan na hindi ko dapat dalhin ang pagiging sadista ko dito sa Maynila pero wala akong pakialam. Nasa panganib kami. Ayoko naman mapahamak sa Jennifer. Sino nag-utos sa inyo? Seryoso at may diin kong sambit. Ma'am, pakawalan niyo na po ako, pagmamakaawa niya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba sa mga lalaking pinagsusuntok at sinisipa ko ng walang awa. Just fucking tell me. Sigaw ko naman sa kanya. Si ma'am, di niya na natapos ang sasabihin niya dahil biglang may lumipad na mga bala mula sa labas. Pagbaling ko sa kinaupuan ni Jennifer, nakandusay siya. Natamaan siya sa braso niya. Jan! Sigaw ko. Walang awa ko namang hinampa sa sementong ulo ng kalbong yon. Brutal ako sa mga taong brutal din sa akin kaya ayokong lumabas ang tunay na ako dahil hindi nila magugustuhan. Agad-agad kong kinuha ang tali ni Jennifer. Umiiyak na ako dahil marami ng dugong nawala sa kanya. Gusto ko sumigaw at humingi ng tulong pero natatakot akong baka pumasok ditong iba pang tauhan at pagbabarilin kami ay di mas brutal yon. Baka hindi na kami makakabalik sa probinsya ng buhay. Astrid! Sigaw ng kung sino man. Bigla naman akong napatingin sa pinto nang bigla itong sipain ng malakas. Apollo? Sambit ko habang pinupunasan ng luha ko. Help! I need help here! Sambit ko naman habang nakatingin kay Apollo. Bigla namang tumakbo si Sean sa kinaroroonan ko at binuhat na agad-agad si Jennifer. What happened? Tanong ni Apollo. Bigla naman ako napuno ng galit dahil sa nangyayari. Uminit ang ulo kong bigla nang kinuhang baril na hawak-hawak niya at may nakita akong mga kalaban na papalapit dito. Walang awa ko silang pinagbabaril. Halos hindi na ako kumukurap dahil sa sobrang galit. Nanginginig ako at gusto ko na lamang ngayon ay ang bumaril hanggang sa maubos ang mga balang nandito sa baril. Astrid! Sambit ni Apollo at tinulak ako. Sabay kaming natumba sa sahig. Be careful! Wika naman niya sa akin. Hindi naman ako nagsalita. Wala akong ganang magsalita ngayon dahil puno ako ng galit at emosyon. Ayokong makita niya ang tunay na ako dahil maaari niya akong kamuhian. Agad ko namang binigay ang baril sa kanya at naglakad na papalabas sa dirty place na yon. Maingat lang ako sa paglalakad at baka kasi matamaan ako ng bala dito. Over there! Wika naman niya. Agad akong dumapa at buti naman na baril agad ni Apollo. Wala pa rin akong emosyon dahil nga hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nakalabas na kami at agad akong pumasok sa kotse ni Apollo. Wala na akong ibang maisip kundi si Jennifer. Are you okay? Tanong niya naman sa akin. Hindi naman ako umimik at nakatingin lang ako sa unahan. Hindi ko alam bakit parang bumabalik ang aura na yon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong bumalik sa dating ako. Nag-drive na si Apollo patungo sa ospital. Di ko namamalayang nasa Maynila na pala kami. Napaaga pa atang pagbalik namin dito. You know how to use the gun? Wika naman ni Apollo habang nakangisi at parang hindi makapaniwala. Di naman ako umimik dahil wala akong pakialam sa mga sinasabi niya ngayon. Bakit hindi ka umiimik? Tanong naman niya sa akin.
Bigla naman niyang sinidip ang mukha ko. Don't tell me you're in shock. Shit, I will get you to the hospital ASAP. Wika naman niya at agad-agad niyang pinaharurot ang sasakyan. At ilang minuto lamang ay nakarating na kami sa ospital. Bumaba naman siya at ako naman parang naistatwa sa kinaupuan ko at bigla naman niya akong binuhat. Lutang pa rin ako at hindi naman ako nagrereklamo. Ano nangyari sa asawa niyo, sir? Tanong ng nurse sa akin. Bigla akong napatingin sa nurse at doon lamang ako nagsalita. I'm okay. At hindi niya ako asawa. Maid niya ako. Wika ko naman at agad na tumayo. Tatalikod na sana ako nang bigla akong naisip na hindi ko pa alam kung saan nilagay si Jennifer. Anong kwarto ba yung pasyenteng tinamaan ng bala? Jennifer yung pangalan. Wika ko naman sa nurse. Room 503, the patient guardian is Mr. Sean po. Wika naman ng nurse. Tumango naman ako at agad-agad na nagtungo doon. Hindi naman nakareact si Apollo sa inasta ko dahil akala niya nasa shock situation pa ako. Bigla kong nakita si Sean na paroot pa rito at hindi nga siya mapakali. Sean, tawag ko naman sa kanya. Napatingin siya sa akin at makikita ko talaga sa mata niya ang pag-aalala. Nasa operating room na siya. We're very sorry at nadamay kayo dito. Wika naman niya. Bigla ko namang nakita si Apollo na pupunta sa amin. Nakakunot ang noo niya at nakatingin mismo sa akin. Sino ka ba talaga? At paano mong nagawa lahat ng yon? Wika naman ni Apollo habang nalilito. Kiniyom ko naman ang kamao ko dahil dito ang tamang panahon para magtanong siya. Huwag muna ngayon, Apollo. Hindi kita masasagot sa tanong mo dahil may rason ako kung bakit ko nagawa yon. Ipapaliwanag ko na lang sa iyong lahat pag nasa mabuting sitwasyon na tayo. Wika ko naman habang di tumitingin sa kanya. Natahimik siya at biglang napaupo. Umalis na muna ako at nagtungo sa CR para ipakalma ang sarili ko. Apollo's POV. Palaisipan para sa akin lahat ng nangyari ngayon. Hindi ko alam kung sino at ano siya. Yung mga tanong na yon nakarehistro pa rin sa utak ko. Napabuntong hininga na lamang ako dahil bigla-bigla na lang akong nagtatanong. Di ko man lang iniisip yung mga sasabihin ko at baka mahalata niya pa na nagsususpetsa pa rin ako sa pagkatao nila. Muntik na yun ah. Tumayo naman agad ako at susundan ko sana si Astrid nang bigla namang nagsalita si Sean. You're not serious, are you? Wika naman ni Sean. Bigla akong napatingin sa kanya at kumunot ang noo ko nang dahil sa tanong niya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ano bang sinasabi mo? Of course, I'm serious. Wika ko naman at aalis na sana nang nagsalita na naman ulit siya. Give her some space. Don't go there. Wika naman ni Sean. Gusto ko sanang bigwasan tong si Sean pero nakinig ako sa kanya dahil may point naman siya. Nasa stress stage pa si Astrid ngayon at ayoko nang dumagdag pa. Apollo, it's not all about you. Wika naman ni Sean sa akin. Mumuntong hininga naman ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. I know, wika ko naman kay Sean. Di naman na siya ulit nagsalita. Hindi ko alam pero parang sinisisi ko ulit yung sarili ko sa nangyari. Although it isn't my fault pero pakiramdam ko talaga ako ang may kasalanan. Sa sinabi pa lang kanina, alam kong ako na ang punot dulo sa mga nangyayari ngayon. Sinong kasama ni patient Jennifer? Wika naman ng doktor, kaya naman agad kaming tumayo ni Sean. Hindi pa kasi bumabalik si Astrid eh. Nag-aalala na ako sa kanya. Kasalanan ko talaga to kasi padalos-dalos akong magtanong. I know I offended her. I owe her an apology. Stable na ang pasyente. Kailangan niya lang munang magpahinga na 1 linggo para makarecover kaagad ang katawan niya. Wika naman ng doktor. Thank you, Doc. Wika naman ni Sean sa doktor. Tumango lamang si Doc at nagpaalam na sa amin. Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig ko yon. Tara na sa loob, wika naman ni Sean. Wait, sambit ko naman. Tumingin naman sa akin si Sean na parang nagtataka kung bakit ko siya pinigilan. Nasaan si Liam, Rico, at si Briggs? Tanong ko naman sa kanya. Bigla namang hinanap ng mga mata ni Sean yung tatlo. Kanina ko pa napapansin na wala sila. Damn, yung tatlo talagang yon ang titigas. Sabing wag nang pumupunta doon dahil delikado eh. Ines na wika niya. Wait, saan pupunta? Sinong pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Mumuntong hininga naman siya at tumingin sa akin. Pupuntahan daw nila si Lady Finn. They know already na sobrang dangerous ng babaeng yon. Yung ayaw niyang kinakalaban siya.
Wika naman ni Sean habang napahilamos sa mukha niya dahil stress na siya sa tatlong yon. Makakatikim yung tatlong yun sa akin. Bakit pa nagmamagaling ng mga yon? Ito namang si Finn, ano bang gusto niya? Tapos ng lahat Marami na siyang nagawa sa pamilya ko, bakit niya ba ako hindi tinitigilan? Wika ko naman at napaupo na lamang. Naikuyom ko naman ang kamao ko. Sino si Finn? At bakit kami nadadamay? Napatingin ako sa nagsalita. Hindi ko alam pero nag-iba ang paningin ko, si Astrid. Hindi na siya yung babaeng maid na inosente. Umupo na naman siya at tumingin sa akin. I don't know what is going on here. Bakit kami nadamay? Mga maid lang naman kami. Wika naman niya. I know. And I am so sorry dahil nadadamay pa kayo at natanong pa kita ng ganun ka-personal. Wika ko naman. That's serious. At walang halong kaplastikan. I don't know pero bigla na lang naging seryoso yung pakikitungo ko sa kanya ngayon. Bumuntong hininga naman siya. You know, I'm mad kasi lahat ng nangyayari ngayon parang hirap proseso. Nadadamay pa kami sa ganito. I didn't do anything about sa family mo. I just wanted to have a job. Wika naman niya. I am so sorry. Wika ko ulit. Bigla naman nga siyang tumahimik at maya-maya pa nagsalita na nga ulit siya. How's Jennifer? Sabi niya at nag-change topic na lang dahil ayaw niya yatang marinig ang sasabihin ko. She's stable now. Pwede na natin siyang bisitahin? Wika naman ni Sean. Nakayuko naman ako dahil hindi ko maintindihan anong nararamdaman ko. Agad naman siyang tumayo at nagtuloy-tuloy na patungo sa loob si Jennifer. Hindi ko naman siya masisisi kung magagalit siya sa akin dahil ako rin naman na may kasalanan kung bakit ganito ang pakikitungo nila sa akin. Parang sinira ko na rin ang sarili kong plano. I need to fix this dahil kapag magtuloy-tuloy itong galit at tampo niya sa akin, hindi ko na malalaman kung sino siya at kung may dapat bang magbago. Yung plano ko na kilalanin siya. Hey, tara na! Wika naman ni Sean sa akin. Bumuntong hininga naman ako at tumayo na. Nagtungo naman kami sa kwarto ni Jennifer. Di pa man kami nakakapasok nang tuluyang narinig ang hikbi ni Astrid kaya naman pinigilan ko sa Sean na pumasok sa loob. Alam ko na mabigat ang loob ni Astrid ngayon dahil nasa peligro ang buhay ni Jennifer. Let her be. Mamaya na lang tayo papasok. Kailangan muna natin hanapin yung tatlong ugok na yon. Wika ko naman kay Sean. Tumango naman siya at agad-agad na kaming umalis. Nagtungo naman na kami sa parking lot at pumasok na nga kami sa kotse. I-start ko na sana ang kotse ko nang makita ko yung tatlo at may dala-dala pa sila na pagkain pero dugo at pasa ang katawan nila. What happened to these morons? Wika ko naman at agad-agad. Buwaba din naman at ganun din naman si Sean. Aray, walang hiya. Hindi ko naman alam na may live wire pala doon. Reklamo naman ni Briggs. Ang tatanga nyo kasi. Okay? Nadamay patuloy ako mga bobo. Inis na. Wika naman ni Liam sa kanila. Lo, ikaw ang bobo dyan dahil sumama ka sa amin. Bakit? Sinabi ba naming umakyat ka? Wika naman ni Briggs. San kayo galing? Wika ko naman sa kanila. Bigla naman silang napatingin sa akin. Doon, kay Lady Finn. Wika naman ni Miko habang di makatingin sa akin ng diretsyo. Sa susunod baka maging lechon na kayo dahil sa katitigas ng ulo ninyo. Wika naman ni Sean sa kanila. Gusto lang naman patikimin yung babae niyan eh. Ines naman na wika ni Briggs. Please, these people are insane. Gusto yata nilang makita si San Pedro ng maaga. Subukan niya ulit na gawin yun na talagang mapapaaga ang meet and greet ninyo kay San Pedro? Wika ko naman. Masamang damo kami, bro. Hambog na wika ni Briggs. Iiling-iling na lamang kami. Hindi na ba tayo babalik sa isla? Tanong naman ni Briggs. Umiling naman ako. Ay salamat naman. Masayang wika niya. Binatukan naman siya ni Liam. Aray, ikaw sumusobra ka na. Wika naman ni Briggs. Iiling-iling naman ako na pumasok at sa loob ng ospital para magamot na rin silang tatlo. Nag-text naman ako sa sekretary ko na maganda ng dinner date sa isang restaurant ko dahil magsasorry ako kay Astrid. Hindi pwede na mawawala ang plano ko. Hindi po pwedeng ganon-ganon na lamang yon. Gusto kong sapakin itong si Apollo. Hindi ko alam kung bakit nga ba siya nagkakaganito. Ano bang alam niya tungkol sa akin?
Okay pa naman kami sa isla tapos bigla niya akong tatanungin ng ganon-ganon na lamang at parang ako pa ang may kasalanan? Kibuin mo na kasi. Di naman ako namatay eh. Wika naman ni Jennifer sa akin. Umiling naman ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. If he wants to apologize, dapat siya mismong pumunta sa harapan ko. Ano ka ba? Huwag kang magpakipot dyan masyado. Wika naman ni Jen sa akin. Lah, pakipot ba ang tawag dito? Ayoko lang na maabuso ng kung sino man. Wika ko naman kay Jennifer habang nakasimangot. Taray ah. Wika naman niya sa akin habang natatawa. Tigilan mo na nga ako. Ayan o, uminom ka muna ng gamot mo. Wika ko naman kay Jen. Ah, I hate meds. Ninis naman niyang wika pero wala siyang choice dahil ipapainom ko to sa kanya ng pilit kahit ayaw niyang uminom. Maya-maya pa, agad siyang kumuha ng candy at kinain to na may benda ang braso niya dahil doon siya natamaan kaya hindi siya gaanong makagalaw. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at agad na bumungad ang mga lalaki na akala mo may fashion show na magaganap dito sa ospital na to. Kung makatingin ka naman sa amin, para may ginawa kaming krimen na. Wika naman ni Burke sabang papalapit sa amin ni Jennifer. May dala-dala siyang pagkain. Butit na isipan mong bumili. Wika ko naman at agad na kinuha. Jollibee ito kaya naman, natakam naman ako. Oy, hindi ikaw ang pasyente no, mahiya ka naman. Wika naman ni Burke sa akin. Di naman ako nakinig sa kanya. Agad naman akong kumuha ng fried chicken at kinain ito. Patay gutom ka naman? Wika ni Miko sa akin at inirapan ko lamang naman siya. Ikaw naman Astrid, pumunta ka kay Apollo. Wika naman ni Liam sa akin na para bang pinapaalis niya ako. Tumingin naman ako sa kanya, nakataas ang kilay dahil ayokong marinig ang pangalan ng lalaking iyon ngayon. Bakit? May sinasabi ba akong mali? Tanong niya naman habang nakatingin sa akin. Manahimik ka? Dinig kong bulong ni Miko at di ko na narinig pa ang iba. Ay, pasensya ka na Astrid, joke lang yun. Wika naman niya. Hindi ko na siya pinansin. Dali-dali akong kumain at hindi na nga sila pinansin. Umupo naman sa tabi ni Jennifer si Sean. May dala-dala siyang bulaklak at nilagay niya ito sa side table niya. Are you okay? Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong naman niya kay Jennifer. Napatingin ako kay Jen. Bahagya naman siyang namula. Ano ba? Wika naman ni Jennifer. Nagkasalubong naman ang kilay ko dahil sa pagiging OA nitong best friend ko. Dinalan kita ng fruits. Hindi ko nga alam kung anong favorite mo kaya nagdala na lang ako ng random fruit. Wika naman ni Sean. Siguro naman responsable itong lalaking to. Hindi ko hahayaang saktan niya sa Jen katulad ng ginawa ni Jeff. Nag-uusap naman sila at minsan nagbibiroan naman sila nang bigla pumasok si Apollo na may dalang 2 bulaklak at may daladalang pagkain at cake. Birthday mo ata Jen, pabirong sambit ni Miko. Binigyan naman siya ng nakakamatay na tingin ni Apollo. Nagbibiro lang naman eh. Wika naman ni Miko habang nakabusangot. Iiling-iling na nga lamang ako dahil sa ugali ng lalaking ito. Kung sino man na magiging girlfriend niya, panigurado, mahihirapan. Bigla naman na dumako ang tingin ni Apollo sa akin, kaya naman napatingin ako sa kanya at agad naman akong umiwas ng tingin dahil ayokong tingnan siya ng matagal. Just, Jen, get well soon? Wika naman niya at inilagay ang bulaklak sa gilid din ng lamesa ni Jennifer. Nilapag din naman niya ang cake. Tumikim naman siya at ang awkward pa nga dahil hindi man lang nag-ingay nung papalapit na siya sa akin. Dinig na dinig ang pagkabog ng dibdib ko. Gusto kong kurutin ang sarili ko dahil napakahina ko naman. Konting effort lang ng lalaking to, bibigay na ako agad sa kanya. Nang parang naging kahinaan ko pa ata siya. Astrid, please give me time to explain. I want to fix everything. Wika naman niya sa akin. Napabuntong hininga naman ako at tumingin sa malayo. Puwisit naman no. Bibigay talaga ako nito. Lumapit nga naman siya sa akin at tinawakan ang kamay ko. Please, wika naman niya habang naka-puppy eyes pa. Di naman ako makatanggi at agad na tumango. Parang may sariling utak ang katawan ko dahil bigla-bigla na lamang akong nag-agree. Thank you. Wika naman niya at agad naman niya akong niyakap ng mahigpit.
Yun, makakascore ka na naman mamaya. Sigaw na naman ni Briggs. Agad ko naman siyang tinignan ng nakamamatay na tingin. Uy, biro lang naman yun na, huwag mo nang seryosohin. Wika naman niya habang nagtatago sa likurang bahagi ni Liam. Huwag nga kayong magligawan dito. Sa mga pasyente dapat ito eh. Wika naman ni Liam. Sus, bitter ka lang eh, dahil wala kang love life. Wika naman ni Briggs sa kanya. At least hindi naging broken nung nalaman niya na friendzone siya. Bigla namang natahimik si Briggs dahil barado na naman siya. Natawa na lamang kami dahil sa bangayan ng mga tao. Minsan talaga hindi mo aakalain na mayaman tong mga kaharap mo kasi parang mga batang ligaw. Bigla naman, tumunog ang cellphone ko at agad ko naman itong kinuha. Nabigla naman ako sa tumatawag sa akin. Ang mga mata ko, bakit ngayon pa? Pero may parati rin sa puso ko na sisiyahan ng husto. Agad-agad akong nagpaalam sa kanila na makita kong umalis. Excited na nga ako at hindi ko naman din inakala na tatawag siya ngayong ilang buwan na din niya akong hindi tinatawagan. Lovey! Sigaw ko kaagad. Tiningnan naman ako ng mga nurses kaya napangiti na lamang ako ng pilit at lumayo ng kaunti. Hello, sister ko? Wika naman ni Adrian sa akin sa kabilang linya. Nakangiti lamang ako habang naluluha. Nagtatampo ko sa'yo. Wika ko naman habang naiiyak. I'm so sorry, sister ko. Alam mo naman ni busyaw ang sisi mo. Wika naman niya sa akin. Agad ko naman na pinunasan ang luha ko. Sabi mo, lagi mo akong tatawagan. Tatampo talaga ako sa iyo eh. Wika ko naman habang nagpapabebe. Yung soft side ko talaga, lalabas lang sa mga taong sobrang importante sa buhay ko. Ano ba naman yan, sister ko? Wala naman dyan ako para lambingin ka eh. Wika naman niya sa akin. Ikaw kasi, miss na kita. Wika ko naman. I miss you too, and I love you very much, Sister Red. Wika naman niya sa akin. Napangiti naman ako habang ang luha ko umaagos pa rin. Ikaw, di mo na ako mahal. Nagtatapo kong sambit sabay may pagpapadyak-padyak pa. Ano ka ba naman? I really love you. At nga pala, ihangap ko na ha kasi may gagawin pa ako eh. Kabaklaan ng sister mo? Wika naman niya. Wika ko naman pero pinatayan niya na ako ng cellphone. Padabog ko naman tong nilagay sa bulsa ko at pinunasan ko na muna ang luha ko. Pumasok na muna ako ng CR para maghilamos ng mukha.